Good morning guys! Second day na at ito na yung last day ko dito sa Kijang Beach. Nagbabike nga pala ako at sa pagbabike ko ay nakita ko itong magandang view dito sa medyo may kalayuan sa lugar na pinaliliguan namin. Kaya't hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad ko nang iniwan ang bike ko at pinitikan itong lugar na to kung saan ang sarap pagmasdan. Sapagkat nagagalak ang mga mata sa aking nakikita dahil sa taglay nitong mapayapang dagat kasama ng mga maaamong bato na sinisilayan ng araw na lalong nagpapaganda ng umaga. Grabe, ganda ng umaga pag gantong bubungad sa'yo. Pag gantong tanawin ang makikita mo, mapapakanta ka na lang ng okay, ganda pagmasdan. Dito sa Kijang, Ulsan Beach. Punta tayo dito. Punta tayo dyan. Pipicture tayo. Dahan-dahan akong naglakad dyan dahil sobrang dudulas talaga ng mga bato at baka tayo ay madulas. Babalik na ako sa lugar na pinaliliguan namin. Syempre bago yon, samantalahin muna nating kuhanan ng video ang madadaanan ng bike natin. Para masulit ang last day, ito nga at lumusong na ulit ako. Dito nga ay naiwan ako mag-isa, gawa ng kanina pa sila nakababad, kaya umaho na. Dito nga pala guys sobrang lamig ng tubig na parang nilagay sa ref ang pakiramdam. Ewan ko kung lahat ng beach sa Korea ganun. Yung araw lang talaga yung sobrang mainit.
Ang sarap magtampisaw sa dagat, no? Naaalala ko lang nung bata pa kami. Ang saya maglaro sa dagat kasama ang mga kaibigan o pinsan. Yung tipong lalangoy kayo tas magpapatagalan lumubog sa ilalim. At kung sino yung pinakamatagal bago umahon siya ang panalo. Minsan naman kapag may bola naglalaro kami ng volleyball habang nakalubog sa dagat. Kayo guys, ganun din ba kayo nung bata kayo pag naliligo sa dagat? Comment nyo nga. Habang naliligo ako nare-reminisce ko lang yung dati. At biglang nagsisink in yung mga bagay-bagay sa totoong hamon ng buhay. Sarap maging bata, no? Walang problema at wala kang iniisip kung hindi maglaro lang. Pero ganun pa man, balik tayo sa realidad. Nandito na tayo sa buhay na kung saan kailangan ng tibay ng loob, haba ng pasensya at lakas ng pangatawan. Mahirap malayo sa pamilya, ngunit may kapalit naman ng malaking pera. Tiis lang at kailangan gamitin natin palagi sa tama ang ating pera. Mas maganda na maghirap ngayon dahil kalaunan mas magiging madali ang buhay mo kaysa makontento ka dyan ngayon sa masarap na buhay, kalaunan naman lalo mong mararanasan ang hirap. Habang naliligo ako napagtanto ko lang, ang saya ng kasalukuyang nararamdaman ko. Ngunit bakit parang may kulang? Ang saya naman sa Korea, nakakagala ako. Actually, hindi nga lang basta gala dahil nakakarating na ako ngayon sa mga gandang lugar na wala sa Pilipinas. Nabibili ko ang mga gusto ko at higit sa lahat nakakatulong na ako sa magulang at mga kapatid ko. Pero bakit parang may kulang pa din na hindi ma-fulfill yung tunay na kasiyahan ko? Doon ako nagising na, oo nga pala, nandito ako sa abroad. At sa time nga na ito nami-miss ko ng family ko. Naalala ko lang kasi dati pag maliligo kami sa beach or swimming pool palagi ko silang kasama. Ganon pa man, masaya ko. Dahil kung dati ako ang palaging wala at nahingi sa amin ng pera, ngayon ako na mismo ang nagpo-provide sa sarili at sa family ko. Ako yung breadwinner sa amin ngayon. Hindi ako pwede sumuko, malayo pang lalakbayin ko. Sana'y samahan niyo pa ako sa mga vlog ko dito sa South Korea at hanggang makauwi na ng Pinas. Ewan ko, ganito yung reaksyon ng puso't isip ko pag nasa dagat ako. Lalo na pag nadadama ko yung alon ng tubig, nakaka-relax. Pero at the same time nagiging emotional ako. Ang lakas ng alon, no? Ngayon, naiintindihan ko na yung kasabihang ang buhay ay parang dagat. Minsan kalmado, kadalasan maalon. Sabayan mo lang at matututo ka sa agos ng buhay. Ang daming magandang lugar dito sa Korea and hindi ko pa napupuntahan lahat, pero masasabi ko naman na isa ito sa most memorable experience ko dito sa South Korea. At ito na nga, pauwi na kami at nagkape muna. Pero kakaiba to, parang halo-halo na may beans. Sarap!